Ako si Zujin. Ang sikat na lalaki ng university, si Liang-zi. Nakilalang tao. Kahit si Liang-zi ay abala sa kalagitnaan ng gabi, nakalimutang dalhin ang gamit. Ako'y naglakbay sa ilalim ng malakas na ulan. At hindi nag-atubiling bumili ng mga bagay. Papunta sa hotel. Tingnan mo. Sabi ko na, di ba? Si Zujin ay handang gawin ang kahit ano para sa akin. Ayaw ni Liang Xiao. Dahil natalo siya. Ngayon ay, susunod na lang siya sa iyo. Buksan mo muna ang pinto. Nasaan ang mga bagay? Ibigay mo na. Ito ang sobrang manipis na modelo na gusto ni Aze. Ito. Ibigay mo ang gamot sa tiyan kay Aze. Masama ang tiyan niya. Sapat na. Ikaw na si Liang Xiao. Tao na laging nandyan. Umaasa ka pang mamahalin ka ni Liang Xiao. Bakit ang bagal mo? Ace, ito ang nilutong sabaw ng manok ko. Inumin mo na habang mainit. Kung hindi, baka sumakit na naman ang tiyan mo. Hindi mo ba nakikita na abala ako ngayon? Seryoso, abala ako. Sige, aalis na ako. Sandali lang. Bukas, sa timog ng lungsod, magbubukas ang online na dumpling shop. Kailangan mong pumila agad. Tandaan, huwag kang kumuha ng karne. Dahil si Susu ay hindi mahilig sa karne. Naiintindihan ko na. Liang Xiao. Hindi siya tinatawag na Susu. Ang tawag sa kanya ay King King. Sinasabi ko na ang pangalan mo ay Susu. Sayang. Kakabili lang na sabaw ng manok. Liang-zi. 3 araw na lang. Matatapos na ang laro. Jin. Hindi ka umuwi magdamag. Para lang bumili ng internet red envelope na bauzi. Alaynan. Diyos ko, yung tindahan ay mahigit 30 kilometro mula sa paaralan. Jin, yung kita mo mula sa 3 trabaho. Nasa katawan na ni Liang-zi. Siyempre, siya ay tagapagmana ng mayamang tao. Ikaw ay isang batang babae mula sa slum. Dapat ka nang sumuko. Gutom na si Aze. Hindi na ako makikipag-usap sa inyo. Palit na naman ba siya? Ace. Mga bao mula sa timog ng lungsod. Vegetarian. Binilhan kita. Sanggol. Ito na yung sinasabi mo. Na cute. Mukhang. May itsura nga siya. Halika. Sanggol. Tikman mo. Masarap ba? Salamat, mahal. Kumain ka rin. Sujin, hindi siya kumakain ng karne. Hindi naman ako yung ayaw. Nag-iisip ka ba o naguguluhan ka? Sujin, 2 araw na lang ang natitira. Huwag kang magpadalos-dalos. Pasensya na. Bibili ako ng bago para sa'yo bukas. Ay naku, mahal. Ilang bao lang naman yan. Itapon mo na lang. Hindi ito mahalaga. Para sa isang tao, nagagalit ako. Umalis ka. Narinig mo ba? Inutusan ka ni Liang na umalis. Inutusan kita na umalis. Liang, ikaw, mga kasintahan na dumadaan. Tao na bakal. Naiintindihan mo. Naiintindihan mo. Zujin, talaga bang mahal mo ako? Mahal na kahit anong sabihin ko, iyon na iyon. Gagawin mo. Ito ang nilutong sabaw ng manok ko. Uminom ka habang mainit pa.
Siyempre, kahit gaano ka pa nasaktan, ang manugang ng pamilyang Liang ay hindi manggagaling sa slum. Totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Naniniwala ako. Ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat. Hindi ko alam kung ano iyon. Sa susunod na araw, kaarawan ko, lahat ng mga mayayaman sa Qingcheng ay darating. Sana makapunta ka rin. Talaga bang gusto mo na makasama ako sa iyong kaarawan? Ano ang gusto mong regalo? Hindi ka man lang tinitingnan ang sarili mo. Kaya mo bang makabili ng kahit ano? Kung bakit kita pinapayagang pumunta, gusto kong malaman mo. Ang layo ng pagitan natin. Gamitin ang birthday party bilang pagtatapos natin. Isa rin namang magandang pagpipilian. Zujin, ito na ang ikatlong beses na nalati ako ngayong buwan. Gusto mo pa bang magtrabaho? Kung ayaw mo, umalis ka na. Pasensya na, hindi na maulit. Pagkatapos ng 2 araw, hindi na ako kailangan. Nandito na ulit sa trabaho. Malapit na ang tanghalian, darating na ang mga customer. Magsimula na tayo sa trabaho. Isang baso ng Yangtze Ganlu. CJ. Iyan po. Resibo ninyo. Hindi ito ang matalinong estudyante ng kasaysayan. Zujin nga. Nabalitaan ko na nagtatrabaho ka ng 3 trabaho sa isang buwan. At nakakakuha ka pa rin ng pinakamataas sa klase. Ang galing talaga. Si Su Wenwen. Kaibigan mula pagkabata ni Liangzi. At taga-university din. Isa sa mga kilalang tao. Matagal nang gusto si Liangzi. Sayang. Wala siyang interes kay Liangzi. Ayan, Gil. Su, wala si Liangzi dito. Walang dahilan para magpanggap ka. Sabihin mo na lang ng diretsyo. Gusto ko lang sanang sabihin sa'yo. Ang mga bundok na manok ay hindi kailanman. Maging isang phoenix, ang pintuan ng pamilya Liang. Hindi mo kailanman. Maaaring tawirin sa iyong buhay. Maraming mga kaibigan si Liangzi. Hindi hinanap ni Gianhe. Su, pero naghanap sa akin. Hindi ba't iniisip mo na ako pa rin ang mas nakakapangilabot? Ikaw, ayos ka lang, na may matalas na dila. Ayan, Gil. Su, narito na po ang iyong Yangtze Ganlu. Kung wala nang iba, maari ka nang umalis. Kailangan ko pang magtrabaho. Anong ginagawa mo? Mahal ang sapatos na ito. Kaya mo bang bayaran? Ano nang nangyari? Yung empleyado sa tindahan mo, binuhusan niya ako ng milk tea. Pasensya na, humihingi ng tawad si Zujin. Hindi ako. Hindi ikaw. Hindi ba ako isang dignidad? Panganay ng pamilya Su. Hindi ba't walang dahilan? Nasiraan ang isang empleyado ng milk tea shop. Ipinapahayag ko ito. Kung hindi niyo ako bibigyan ng makatuwirang paliwanag, ang tindahan niyo, huwag mo nang isipin pa. So, si Gianhe. Su pala, Zujin, ang ama ni Gianhe. Su, ay isa sa mga miyembro ng board ng aming paaralan. Paano niya maaring siraan ka? Isang estudyanteng mahirap. Hindi ka ba dapat humingi ng tawad agad? Anong ingay niyo? Ace, sinasadyang binuhusan niya ako ng milk tea. Tingnan mo. Sinasadyang ginawa mo, di ba? Sa huling 2 araw, hindi pwedeng sayangin ang lahat. Hindi, di ba? Zujin, nakakatuwa bang magloko ka? Inuutusan kita, agad-agad. Punasan mo ang milk tea ni Wenwen. CJ. Tama na. Tama na. Sinasabi ko lang sa'yo, kahit na magtrabaho ka ng 100 part-time, hindi mo maaalis ang agwat sa pagitan natin. Mas mabuting mag-aral ka na lang ng mabuti. Ingat kayo sa pag-uwi. Ace, salamat sa pagtulong sa akin. Si Zujin ay akin. Tanging ako ang pwedeng mangbuli sa kanya. Pero alam mo naman, na ako ang nag-imbento ng mga akusasyon laban sa kanya. At tinutulungan mo pa akong mangbuli sa kanya. Sinasabi mo pang wala kang pakialam sa akin. Dahil hindi ko matanggap na siya ay pinapahirapan. Walang labanan o agawan. Ace,
Hindi ka naman magkakaroon ng totoong damdamin, di ba? Gusto lang niya ang pera mo. Ako lang ang tunay na. Nagmamahal sa iyo. Umalis ka na. Magsisisi ka, Aze. Bakit palagi kang ganito ka mapagpigil? Hindi mo ba kayang gayahin si Su Wenwen at ang iba pa? Hindi mo kailanman maunawaan ang aking kalungkutan. Tulad ng hindi naunawaan ng araw ang dilim ng gabi. May 10 minuto pa, bago matapos ang kaarawan. Tinatanggihan mo na si Liang Zi. Dumating ka sa tamang oras. Nag-iisip din ako. Tinatanggihan na rin si Su Wenwen. Gu Zhao. Tulad ko, isa siyang kilalang aso. At siya ang nilalabasan niya. Siya ang matalik na kaibigan nila ang Zi mula pagkabata. Si Su Wenwen. Itong cake, kay Su Wenwen, talagang pinaghanda ka niya, di ba? Na dinala pa ng huli. Hindi ba siya matatakot na magalit? Anyway, mapapagalitan din naman siya. Mas maganda kung samahan na lang natin. Sige, game na. Sige na, simulan na. Hindi mo ako maiintindihan sa aking kalungkutan. Di ba yun ang maliit na tagasunod ni Brother Liang? Bakit hinintay pa ng birthday celebrant hanggang ngayon? Dumating na rin ang babae ni Miss Su. Nagawa ng isang malaking katuwaan ang 2A at 2A. Su Wenwen. Ito ang iyo, na inihanda kong cake. Gu Zhao. Bakit pareho ng style ang pinili mo sa kanya? Walang panlasa talaga. Sobrang malas. Talagang malas. Ace. Maligayang kaarawan. Su Jin. Anong oras na? Ngayon ka lang dumating. Talaga namang mahusay ka. Su Jin. Si Aze natin. Kailangan ko lang ng cake na binili ko. Ikaw ang bumili. Itira mo na lang para sa aso. Tama si Wenwen. Wala kang karapatan. 5 minuto na lang. Wala nang oras. Ace, gusto kita. Pwede mo bang maging boyfriend ko? Sigurado ako. May lugar ka sa puso ko. Su Jin, ang ganda ng mga grado mo. Alam mo ba, ano ang ibig sabihin ng magkapareho ang estado? Ikaw na batang babae mula sa Sloan. Paano ka naman pwedeng mag-match sa akin? Ito na ang huling tanong ko sa'yo. Sigurado ka bang ganito ang sagot mo sa akin? Ace, ito ang baon ko para sa'yo. Ace, huwag kang gagalaw, umalis. Hello, Aze, alalahanin mong uminom ng gamot ngayon. Naintindihan ko, nakakainis ba ako? Su Jin, may lakad ako mamaya. Tulungan mo akong isulat ang thesis. Aze, huwag kang mag-alala, maglibot ka na. Ako na ang bahala sa thesis. Umalis na tayo. Ito ang sobrang nipis na model na gusto ni Aze. Ito ang manok na sabaw na ginawa ko mismo. Para kang may tubig sa utak, ano? Ikaw na galing sa slum. Paano ka naman pwedeng magkatugma sa akin? Inilaban ko si Liang Zi ng 2 taon. Ano man ang mga pagsubok at pang-aalipusta. Hindi ako kailanman umatras. Ngunit hindi niya alam. Ngayon, ay huling araw ng larong ito. Ace, mayroon pang 1 minuto. Su Jin, ikaw na taga-probinsya, manok sa bundok. Talagang hindi ka magsasawa sa pagmamahal. Sige na. Ngayon, papatunayan ko sa'yo na magising ka. Gu Zhao, sumasawa ka na. Su Jin, panalo ka na. Tanggap ko na ang talo. Lumayo ka. Akin siya. Su Jin, lumapit ka dito. Lumapit ka na. Tama na, Liang Zi. Natapos na ang laro.
Anong ginagawa mo? Zujin, anong balak mo, Zujin? Ikaw, Ace, tapos na ang laro. Maghiwalay tayo ng maayos. Anong ibig mong sabihin? Paano? Hindi ba naiintindihan nila yung Xiao ang tao? Sinasabi ko simula ngayon, hindi na ako sayo. Anong nangyayari? Mahirap paniwalaan. Tara na. CJ. Guzao. Hindi ka ba nangako na ako lang ang gusto mo? Tulungan mo akong parusahan siya. Bibigay ako sa'yo ng isa. Isang pagkakataon na maging boyfriend ko sa isang araw. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Simula ngayon, hindi na ako iyo. Anong nangyayari dito? Pareho silang umatras. Tapos na, Liang Xiao at Miss Su. Nadapa ang mukha natin ngayon. Gago. Guzhao, Zujin, maghintay kayo. Ipaparamdam ko sa inyo ang sakit. Ipasa nyo ito. Ayoko nang makita si Guzhao sa university. Sa university, ipagbabawal ko siya. Si Zujin, yung taong sobrang malandi, hindi mo ba siya paparusahan? Hindi mo na kailangang makialam sa bagay niya. Zujin, akala mo ganito, kaya mo bang makuha ang aking atensyon? Hindi lalampas ng 3 araw. Babalik ka na nakaluhod. Naghihingi ng tawad. Ako si Zujin. Ipinanganak na may gintong susi. Sa pamilyang mayaman sa imperyo. Si Guzhao ang aking kaaway. Gusto natin sa lahat ng bagay. Manalo sa laban. Mula sa maliliit na puntos at marka. Hanggang sa prediksyon sa galaw ng stock market. Pumunta kami sa universidad din. Para magtaya. Kung sino ang mas makakaraos ng hindi umaasa sa pamilya. At pagkatapos, nagsimula na kaming magtaya. Sino ang kayang umasa sa personal na karisma? Para mapabalik sa tamang landas ang isang taong masama. Ang takdang panahon ay 2 taon. Pinili ko na. Ang sikat na tao na si Ada. Liang Zi. Ang taong isang araw lang may bagong girlfriend. Naglalaro at nang aabuso sa mga babae na masama. Pinili ni Guzhao si Su Wenwen. Sa pagmamahal kay Liang Zi. Isang babaeng nagmahal hanggang sa pag-psychopath. Guzhao. Mahal mo ba talaga ako o hindi? Lumipas na ang 2 taon. Tapos na ang takdang panahon ng paligsahan. Hindi ko nagawang baguhin si Liang Zi. Hindi rin nakumbinsi ni Guzhao si Su Wenwen. Ngunit sa huling minuto, umamin si Guzhao na talo na siya. Zujin. Talo ako. Nanalo ako. Tama nga. Ano ang balak mo pagkatapos ng pustahan? Mag-aaral para sa pagsusulit at pagkatapos ay babalik sa Beijing. Mas bagay sa akin ang Beijing. Sang-ayon ako dyan. Tayo na. Tayo na. Unang araw pagkatapos ng pustahan. Sa wakas, hindi na kailangang mag-set ng 5 alarm. Naging maaga na ako nagising. Alas 8 na si Jinjin. Hurry up and get up na. Tawagan si Liang Zi. Gising, gising, gising. Ay naku, hindi na kita tatawagan. Hindi na talaga kita tatawagan. Nagsisinungaling ka lang, ha? Hindi ko alam kung sino. Kailangan ko na namang humingi ng tawad kay Liang Zi mamaya. Hindi mangyayari iyon. Zujin, kung may isip ka, dapat tumawag ka at aminin ang iyong pagkakamali. Papatawarin kita. Hindi marunong umintindi sa birthday party. May signal O baka nalobat na ang cellphone niya. Imposible naman. Palagi naman siyang mabilis mag-reply sa akin. Jinjin, gising na. Si Liang Zi ito. Sadyang siya pa ang nag-initiate sa iyo. Tumawag na ako. Ang sama naman ng pakiramdam. Hindi na ba tayo pwedeng matulog?
Nako, Jinjin, seryoso ka ba? Talagang ayaw mo nang makipag-usap. Wala namang lagnat eh. Ang galing, Jinjin. Sa wakas, nagbalik loob ka na. Matagal ko nang sinabi sa'yo. Yung si Liang-si, ang walang kwentang lalaki. Wala namang mabuti sa kanya. Tama, tama. Noong nakaraang pagsusulit, nagpuyat ka ng ilang gabi para sa mga materyales na inihanda mo para sa kanya. Sa huli, tumingin siya pabalik at binigay niya sa bagong niyang kasintahan. Jinjin, mula ngayon, hindi na pwedeng maging tanga para sa ganitong tao. Hindi siya karapat-dapat. Ginawa mo ito. Naiintindihan ko, salamat. Jin. Nandyan si Liang-si sa ibaba at naghihintay sa'yo. Hanggang kailan pa ba ito? Tapos na. Mukhang si Jinjin ay hindi pa rin nakalabas ah. Tapos na, bilisan natin at tingnan natin. Bakit nandito si Liang Xiao? Sino ang hinahanap niya? Siguro siya ang bagong nobya. Basta hindi na talaga maghihintay. Yung si Zhu Jin. Alas 8 na si Zhu Jin. Bakit hindi niya ako paalala ang uminom ng gamot? At pati yung mga tawag ko sa'yo. Napakarami kong tinawagan. Bakit hindi mo sinasagot? Pumunta ako kay Lea ang talagang naghahanap. Nang cute na si Zhu Jin. Diyos ko, si Zhu Jin. Pumunta na si Liang para hanapin ka. Mag-sorry ka na kay Liang. Tapos umuwi ka na. Bakit ko tatanggapin ang tawag mo? Zhu Jin, huwag kang masyadong mayabang. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Kailangan mo humingi ng tawad sa akin ngayon. Kagabi, binuhusan mo ako ng tubig. Yung tungkol sa pagpasok kay Wenwen. Pwede kong patawarin lahat yon. Ginoo Liang, sa gitna ng araw. Huwag ka nang mangarap pa. Sabi ko na, hindi ako ang iyong maliit na paborito. Jinjin. Jinjin, hindi ka ba naapi? Jinjin, ayos ka lang ba? Ayos lang, sakto bumaba kayong dalawa. Kaya tara, kumain tayo ng almusal. Tumigil ka dyan. Zhu Jin, naglalaro ka ba sa akin? Gusto mo bang magpanggap na hindi ko alam? Liang Xiao. Ngayon, talagang hindi mo na naiintindihan ang sinasabi ng tao. Kaya sana, tandaan mo itong sampal na ito. Umaasa akong hindi mo ito makakalimutan. Hindi na ako ang iyong maliit na paborito. Nagtatangkang manakit ka sa akin. Sino ka ba? Si Zhu Jin ay kumakain ng almusal. Si Zhu Jin, tinatanggihan mo ako dahil sa kanya. Kahit na para lang sadyang pasakitan ako. Hindi naman dapat ganun. Si Su Wenwen ang tao. Yung palo kanina, hindi ba kita tinuruan ng leksyon? Umalis ka na. Isang babaeng mahilig sa iba. Sa pagkakataong ito, tiyak na paparusahan ko kayo. Magbayad kayo ng presyo. Hindi ba? Kaya mo yan. Gusto mo pa ba akong tulungan? Turuan siyang muli. Paano? Noong minamaliit mo si Su Wenwen bilang cute na bata, hindi ka pa nabash noon. Sa area. Sige na. Sa totoo lang, aalis naman ako eh. Hindi na kailangang mag-away patungkol dyan. Bakit kayo nakatayo dyan? Tara na, kakain na tayo ng almusal. Dumarating na kami. Si Liang Xiao Zhu Jin. Yung babae na iyon ay hindi marunong magpasalamat. Tingnan mo ako, ano ang masasabi ko? Mas maganda at mas matino pa ako kaysa sa kanya. Umuwi ka na. Ikaw pa. Zhu Jin. Bakit hindi mo na ako nililigawan? Bakit ka lumingon na makipagrelasyon sa iba? Ikaw ang akin. Ikaw lang ang umiikot sa akin. Anong gusto mong kainin? Hotpot na maanghang. Pupunta ako bumili. Guzao. Zhu Jin, bakit nandito ka rin? Ako ang naghahanap kay Ijin para kumain. Jin, gaano katagal na? Bakit sobrang close niyo mag-usap? Zhu Jin, ang cute mong maliit na si San. Inakit mo si Liang-si. At si Guzao rin, di ba? May mga tao talagang nakakatawa.
Yung iba, sumusunod sa likod niya. Kapag dinidilaan, hindi man lang lumingon. Kailangan pang maghintay na mawala, bago malaman na huli na ang lahat. Sino bang hindi? Su Wenwen. Ikaw at si Liang Zi. Talagang mga matalik na kaibigan. Talagang bagay na bagay sila. Liang Zi. Su Wenwen, hindi mo pa alam, di ba? Kakausapin ni Liang Zi. Si Jingjing kanina. Sayang nga lang, na si Ijin ngayon. Ayaw na sa kanya. Ikaw. Kayo. Sinaktan kita. Ayos ka, maliit na cute. Nagmamalaki kang saktan ako. Guzao, bulag ka ba? Bakit nakatingin ka lang sa kanya? Ganito akong pinapahirapan. Wala kang problema kung saktan ko siya, di ba? Sige lang. Aba, si Sujin at si Wenwen yan. Bakit sila nag-aaway? Narinig ko na ang pinakasikat sa university natin, na dalawang cute na tao ay magkasama na. Si Miss Su at si Young Master Liang. Mukhang nagsisisi na sila. Ngayon, makakapanood tayo ng magandang palabas. Diyos ko, sobrang nakakahiya naman ito. Guzao. Noon, ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat ikaw nilait. Lahat ng pagkakamali ay sa akin. Nakiusap ako sa iyo. Pakiusap. Ginoong Su. Naiintindihan mo ng mabuti ang sinasabi ko. Tapos na tayo. Pero bakit? Hinahanap mo si Sujin. Para lang siyang makipag-away kay Liang Zi. Huwag mong hayaan na manloko ka niya. Anong klaseng tao si Sujin? Naiintindihan ko. Sasabihin ko sa iyo ito muli sa huli. Huwag ka nang bumalik, para guluhin kami ni Sujin. Kung hindi, hindi na ako magiging magalang sa iyo. Guzao. Hindi kita palalampasin. Tumawag ang Ginoo at binibini. Siya ay kasama ang binata mula sa pamilya Gu. Sa ilang araw ay babalik na siya sa kabisera. Mananatili na siya sa kabisera mula ngayon. Ang saya. Sa wakas, nakapagtampo na ang batang babae na ito. Ang formal na panganay na anak ng pamilya Zhu ay pumunta pa sa maliit na lungsod sa Qingcheng. Kailangan itong ipakalat. Nakakahiya naman. Hayaan mong ayusin ang paglipat ni Jingjing. Hindi. Maghanda ng sasakyan agad. Ako mismo ang pupunta para kunin siya. Ibigay. Sujin sa iyong mga marka, mas bagay sa iyo ang Universidad ng Imperyo. Pagdating sa bagong paaralan, kailangan mo ring magpatuloy sa pagsisikap. Gagawin ko iyon, salamat guro. Sige na. Maglilipat ka ba sa Imperyo? Anong kinalaman nila yung Xiao dito? Sujin, sa pagitan natin, kailangan pa bang maging ganito kalayo? Hindi ko na maalala. May nangyari ba talaga sa pagitan natin? Sapat na, Sujin. Ako ang talo. Tinatanggap ko. Nahulog na ako sa'yo. Sang-ayon ako na makasama ka. Ayos na ba yun? Pero ngayon, ayaw na kita. Ayaw mo na sa akin. Bakit mo ako hinahabol? Sujin, nagbigay na ako ng kompromiso. Parang nilalaro mo lang ako. Dapat may hangganan naman. Walang laro-laro. Tanging magandang paghihiwalay. Bitawan mo na, huwag masyadong magulo. Dahil ba kay Guzao? Isang batang walang-wala. Ano bang nagustuhan mo sa kanya? Mukha ba? Siyempre dahil kami ay magkapareho ng estado. Sujin, ang ganda ng mga marka mo. Alam mo ba kung ano ang magkapareho ng estado? Ikaw na galing sa slum na ito. Paano siya magiging karapat-dapat sa akin? Sujin, hindi ako susuko. Nandito ba si Sujin sa dormitoryo na ito? May dala sila yung Xiao para sa iyo. Na regalo at milk tea. At agahan mula kay Liang Xiao. Ihahatid kita sa pintuan. Narito na ako. Kumagat ka na lang ng isang piraso. Kumagat ka na lang. Kumagat ka na lang ng isang piraso. Umalis ka.
Sabi niyo ba si Liang Zi? Hindi ba siya si Xiao Kidai? Hindi ba't ganito? Noong nililigawan pa si Jinjin, ganito rin ang ginawa niya. Talagang palitan ng kapalaran, no? Jinjin, magpasya ka na kaya, sumama ka na lang. Anong kalokohan yan? Noong nililigawan pa siya, para lang mapansin niya. Nag-iisa siyang nagtatrabaho ng 3 trabaho. Gumamit ng buhay para makuha ang pagmamahal ni Liang Zi. Maaari bang maging pareho ito? Tulad ng taong si Liang Zi. Talagang imposibleng mangyari. Na tunay na mahalin ka. Sa ngayon, siya ay, hindi lang basta ayaw lang. Zhou Jin, bumaba ka sa akin. Parang si Liang Zi si Jinjin. Zhou Jin, lumabas ka, may gusto akong sabihin sa'yo. Zhou Jin. Zhou Jin, gusto kita. Maging girlfriend ko ka na. Ang romantic. Ang bait ni Zhou Jin. Sang-ayon ka na lang sa kanya. Kung magpapasaya kay Huahua at makakatulong na makaalis sa maling landas, ikaw lang ang pwedeng gawin iyon. Ngayon, haharapin ko na ang lahat sa harap ng lahat. Hinahanap kita. Siguro naman ay kontento ka na. Pakihinaan mo naman ang pagiging mayabang mo. Hindi talaga tayo pwedeng maging magkaibigan. Tulad ng sinabi mo. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Hindi na kailangan subukan, Liang Zi. Hindi kita kailanman nagustuhan. Ang dahilan kung bakit kita sinusundan ay dahil lamang sa isang pustahan kay Guzhao. F666 Zhou Jin. Mahal mo ako tulad ng iyong buhay. Huwag ka nang magpanggap. Ngayon, handa na akong makasama ka. Liang Zi, tinanong ko kung aling babae ang magugustuhan. Ang lalaking nagpapalit ng 7 babae sa isang linggo. Mas nakakadiri pa ay, pinapagawa mo pa sa akin na bumili ng kondom para sa'yo. Ngayon alam ko na, bakit mo gustong maging girlfriend ko? Noong nakaraang taglamig, tumakbo ako sa kalahating kalsada para bumili ng sorbetes para sa'yo. Bakit hindi mo sinabi na pinagtatawanan mo ako kasama nila? Noong hindi mo alam ang iyong kakayahan. Bakit hindi mo sinabi na nagkasakit ka at bumili ako ng gamot sa'yo sa magdamag? Ikaw ang nagpasabi sa akin kinabukasan na lumayo ka hanggat maaari. Bakit hindi mo sinabi noon? Noon, bata pa ako at hindi ko alam. Hindi ka katulad nila. Sapat na, sapat na, sapat na. Isang salitang walang isip ay maaaring magpawalang bisa ng lahat ng pinsala sa akin. Kung may kaunting konsensya man, hindi ka dapat nandito ngayon. Sa hinaharap, hindi na ako hahanap ng mga babae. Nag-aaksaya ng oras. In-block ko silang lahat. Ang daming tao na nakatingin sa akin. Bigyan mo ako ng pabor. Sabi ko na nga ba, walang makakatanggi sa panliligaw ng gwapong estudyante. Si Zhou Jin, pumayag din naman siya. Tama nga. Ang mga bulaklak na ito ay katulad ng taos pusong ibinigay mo sa akin. Walang halaga. Hello po, miss. Nagawa na po ang mga papeles sa University of the Imperial Capital. Sa kanila, ako at ang Ginoo. Nandito na sa pinto ng inyong paaralan. Sige, lalabas na ako. Zhou Jin, pakiusap. Meron ka ng Liang Zi. Ibalik mo na sa akin si Guzhao. Pakiusap. Si Guzhao ay hindi isang bagay. Hindi ito maibabalik bago ka pumunta sa akin. Dapat mo munang isipin kung ano ang ginawa mo sa kanya. Narinig ko na pinabayaan mo siyang maghintay sa iyo sa gitna ng malakas na snow. Narinig ko rin na pinapunta mo siya sa mamahaling restaurant para sunduin ka. Para sadyang ipahiya siya. Tama ba? Su Wenwen. Hindi na kayo pwedeng maging kayo ni Guzhao. Pero, kayo ni Liang Zi ay bagay na bagay. Kaya, binabati ko kayo na magkatugma kayo hanggang dulo ng panahon.
Papa, mahal kong anak, naiinsulto ka ba sa school? Ang school na ito ay sobrang interesting. Marami akong nakilalang mga kawili-wiling tao. Kawili-wili, paano ko narinig na? Nagtatrabaho ka na naman. Naging habol pa rin sa kung anuman yung school heartthrob. At nabuli pa. Ang tawag dyan ay nakakatawa. Ikaw ito ang tawag na walang masakit na tinanggap. Sino ba na nagsabi na kailangang makipagsismisan si Guzhao? Sa huli, panalo pa rin ako. Ay, ikaw talaga, Zujin. Akala ko'y mayaman na matandang lalaki na ang kasama. Tama ba? Kailangan kong sabihin, kay Aze at Guzhao. Kayo dalawa, matigas ang ulo mula pagkabata. Nababahala na kami ng iyong ina. Salamat, Dad. Tara na. Nakita niyo ba? Zujin, siya ay isang babaeng walang prinsipyo. Zujin, ikaw babae. Talagang handa kang gumawa ng kahit ano para sa pera. Ganyan lang. Guzhao, bakit wala kang anumang reaksyon? Alam ko na noon pa, na si Zujin ay pupunta sa Imperial University. Sa susunod na panahon, pupunta rin ako sa Imperial University. Guzhao, pupunta ka sa Imperial na lungsod. Para ba kay Zujin? Sabi na rin. Maghintay kayo. Hintayin ang pagdating sa Universidad ng Imperial na lungsod. Makikita nyo ang ganda nyo. Ace, ganito na siya. Bakit nandito ka pa? Matagal nang inihanda ng tatay ko na mag-aral ako sa Imperial na lungsod. Maraming magagaling sa Imperial na Universidad. Kung swertihin, makakakilala ako ng ilang mga prinsipe. Mas magiging mataas ang estado ng pamilya Liang. Namin. CJ. Tay, gusto ko rin pumunta sa Imperial University. Sige lang. Magbibigay ako ng sagot. Anong ginagawa mo? Nag-aabala ka, ha? Bakit ako na naman ang talo? Magdala ng baraha sa paaralan. Kunin. Sino ang may lakas ng loob? Gigi Jin, ikaw pala. Sa wakas ay bumalik ka na. Lahat kami ay namiss ka. Gigi Jin, hindi mo alam. Sa mga araw na wala ka, lahat tayo ay nakakaramdam. Na nawalan tayo ng maraming kasiyahan. Ngayon na bumalik ka, dapat isama mo kami. Mag-enjoy tayo ng mabuti. Huwag kang mag-alala. Siyempre. Jin. Buwan. Ate Buwan. Matagal ka nang hindi umuwi ng 2 taon. Sigurado maraming mga batang paslit sa kabisera. Hindi na kayo magkakilala. Plano kong gawin ng maganda at makulay. Magdaos ng isang salu-salo para sa'yo. Lahat ng mga walang pakundangang tao sa buong imperyo ay pumunta dito para makipag-inuman sa'yo. Kumusta? Ngayong gabi sa Imperial Hotel. Ako ang bahala sa lahat ng gastos. CJ. Elsie. Bakit ka rin nandito? Bakit ikaw lang ang pinapayagang pumunta? Hindi ba pwedeng ako? Huwag ka nang sumunod sa akin. Pero nasa kabisera ako. Hindi ko pamilyar dito. Ganon ka ba kasakit? Iniwan mo akong mag-isa dito. Wala akong oras para alagaan ka. Kasalukuyan tayong nasa krisis, ang pamilya Liang. Pumunta ako sa kabisera para makipagkaibigan at makabuo ng koneksyon. Upang matulungan ang pamilya Liang na malampasan ito. Pero makakatulong din ako sa iyo. Basta't kung hindi mo ako papansinin. Sasabihin ko kay Tio Liang na inaapi mo ako. Ay, huwag. Natatakot lang ako na lagi kang napapahamak. Sinasabi ko sa'yo, iba ang imperyo dito sa lungsod ng Qin. Hindi ito pareho. Dito, maraming mahuhusay na tao. Kahit isang mayamang pamilya, kaya tayong dalawa ay kayang durugin. Diretsong lulubog. Lalo na, kapag nakasagupa ang pamilya Zhu at pamilya Du, tapos na ang dalawa nating pamilya. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko na, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigyan ng problema. CJ. Magpunta muna tayo sa dorm para iwan ang gamit. Beishi 305. Sige, umakyat ka na. Mag-order ka na.
Hoy, yung lugar na yun. Ari yan ang anak ng pamilya Zhu sa imperyo. Kahit na, sinubukan mong hawakan. Anak ng pamilya Zhu. Kahit ang pamilya Zhu ay hindi alam. Ano pa ang dapat gawin? Kapag na-involve na ang pamilya Zhu at pamilya Du, tapos na tayong dalawa, naiintindihan mo ba? Hindi ito magiging ganito kaswerte. Ito na nga ang pamilya Zhu na sinasabi ni Liangzi, di ba? Galing ako sa isang maliit na lugar papuntang Kabisera. Hindi ko alam ang mga patakaran dito. Kung hindi, pwede mo bang ikwento sa akin ang tungkol sa lugar na ito? Alam niyo ba ang 4 na pangunahing pamilya sa Kabisera? Sa buong Kabisera, lahat ng mga mayayamang pamilya ay nakatingin sa 4 na pangunahing pamilya. Ang 4 na pamilyang ito ay Zhou, Gu, Su. Ang pamilyang Zhu ang nangunguna sa 4 na pamilyang ito. At ang pamilyang Zhu ay may isang tanging anak na babae. Ngayon alam mo na kung gaano kahalaga ang kama na iyon, di ba? Talagang galing sa pamilyang Zhu. Kung makakakilala ako sa malaking dalaga ng pamilyang Zhu, makakabuo ako ng koneksyon. Tiyak na titingnan ako ni Liangzi na may bagong pananaw. Dahil ikaw at ang malaking dalaga ng pamilyang Zhu, maging roommate. Sigurado akong maganda ang relasyon ninyo. Malamang ay sobrang close talaga. Pwede ba akong sumama sa inyo sa hinaharap? Kung pwede lang. Medyo nakikita ko na may paningin ka. Ako ay anak ni Zhu, ang prinsesa ng pamilya. Pangunahing taga-suporta. Ganito. May isang pagtitipon mamayang hapon. Dalhin mo ang imbitasyon na ito para makilala mo ang ibang tao. Kung makakakuha ka ng atensyon ng dalaga, depende na lang kung paano ka makikitungo. Salamat, ate. Sisikapin kong magpakitang gilas. Wang Xiao, mukhang mahal ito, di ba? Wen, halika, halika, halika. Ito ang kasama ko sa kwarto, si Wang Yu. Wang Xiao. Magandang araw, Wang Xiao. Yung si Wen, nandito si Wang Xiao sa kabisera. Pero medyo kilala na siya. Alam mo na, yung pamilya Zhu na nagtatrabaho sa Jin. Nagdaos ng salu-salo para sa pagbabalik. Nakuha ni Wang Xiao ang isang slot para sa akin. Dala mo ako para makakita ng mundo. Kami sa Wang, sa harap ng 4 na malalaking pamilya sa kabisera, ay talagang hindi mahalaga. Ang ginto ng pamilya Zhu, ay nakita ko lamang 2 taon na ang nakalipas. Mula sa malayo, ang pagkakataong ito, ay talagang pinaghirapan ko ng gusto. Kakakuha lang, ang pagbabalik na salu-salo ng binibining Zhu. Sabi ng kasama ko sa kwarto, isasama niya rin ako. Wen, sino ba ang kasama mo sa kwarto? Sa salu-salong ito, hindi pinapayagang magdala ng tao nang walang pahintulot. Matagal ko nang pinagpakiusapan ang lider ng grupo, para mapapasama si Liangzi. Nga, Wen, huwag kang maloko. Imposible, may tiket ako. Tingnan mo. Ito talaga ay tiket para sa salu-salo. Grabe, hindi basta-basta ang roommate mo. Anong pangalan niya? Parang ang pangalan niya ay Su Huan. Ang ginto ng pamilya Xu, isa sa 4 na malalaking pamilya sa imperial na lungsod. At Huan. Hindi mo pa alam, di ba? Maliban kay Xu Huan na ito, kasama ko rin ang panganay na anak ng pamilya Zhu. Kami rin ay nasa iisang silid. Pupunta ako. Sa hinaharap, ikaw na ang aasahan namin. Ay naku, pero hindi pa kami nakakakita ni Miss Zhu. Sa taas, maghihintay muna tayo. Pagdating natin sa banquet, magkakaroon ako ng pagkakataon na makipag-usap bilang roommate. Kilalanin mo siya. Aze, ngayon hindi ka makapagsalita. Mukhang ako na lang ang magiging abala sa iyo. Hindi naman. Kilala naman tayo. Sige, bilisan na natin at pumunta sa salu-salo. Tagay. 10 tagay. Tagay tayo. Liangzi, ipakikilala ko kayo. Ito ay ang Ling Group, ang pinuno ng henerasyong ito. Ling Yaozong. Sa kabisera, magpamalas ng lakas. Lahat ng iyon ay talaga namang mga tao na dapat kilalanin. Ito siya. Siya ay si Zhao Yakin ng Zhao Group. Zhao Yakin. Malawak ang koneksyon. Malawak ang koneksyon. Isa siya sa 4 na malalaking pamilya sa imperyo. Dapat hindi pa siya dumating. Maaaring malate ng kaunti. Kung sakaling ngayong gabi, makausap ang mga taong ito. Ang negosyo ng pamilya Liang ay maaaring makapasok sa kabisera. Talagang tamang panahon ito. Pangharang. Bakit nandito si Ijin? Bakit nandito ang babaeng ito? Siguradong, kasama niya yung matandang lalaki. Ang ganda niya talaga. Kilala mo siya.
Ginoo Wang, huwag kang magpadala sa kanyang magandang panlabas. Naloko. Itong tao. Noong una sa King Cheng University, napaka-cute niya. Hinahangaan niya si Liang Zi ng 2 taon. Sa wakas, si Aze ay handang tanggapin siya. Pero tumakas siya kasama ang isang matandang lalaki. Ganito pala iyon. Aze, gusto mo bang ipakita sa kanya ang iyong lakas? Ito. Dito, hindi naman ito King Cheng. Kung talagang magkaaberya, anong ikinabahala? Yung matandang lalaki, lahat pwedeng pumunta sa King Cheng. Yung mga maliit na lugar para maghanap ng babae. Ano pa kaya ang mga malalaking tao? Hindi niya maaaring. Nakasalalay lang sa sariling kakayahan. Dumating siya sa pagtitipong ito. Wang Xiao, kilala mo ba siya? Mukhang pamilyar sa mata. Pero talagang hindi ko siya kilala. Siguro hindi naman siya isang malaking tao. Tingnan mo, hindi pa nga kilala si Wang Xiao. Siguradong hindi siya isang malaking tao. Kung hindi, pwede ka pa niyang gawing maliit na mahal sa loob ng 2 taon. Totoo nga, kung siya ay isang malaking tao, sigurado akong kilala ko ang mga mayayamang tao sa imperyo. Walang mahalagang tao na hindi ko kilala. Tara na, Aze. Ngayon, sabay tayong durugin siya ng husto para hindi na siya makabangon sa imperyo kailanman. Ajin, kung wala ka ng anuman, maibabalik mo ba ang sarili mo sa akin? Zujin, kayo pala ay nandito rin. Hindi mo inasahan, di ba? Ako at si Aze ay nandito sa imperial na lungsod. Ganyan ka nakasuot. Marahil ay gusto mong manghuli ng bagong mayaman sa kasiyahan. Para manghuli ng bagong mayaman. Su Wenwen, dito ay ang kabisera. Hindi ito King Cheng. Kung ako ikaw, dapat mag-ingat at magsalita ng maingat. Para hindi ka maghanap ng problema sa sarili mong pamilya. Hindi ka masaktan. Ikaw na gold digger na babae. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para magsalita sa akin ng ganito? Suotin mo itong bestida. Hindi mo na alam kung sino ang pangalan mo. Di ba? Tingnan niyo lahat. Siya ay isang materialistang babae. Noong nasa King Cheng pa kami, tiningnan niya ang magandang katayuan ng pamilya ng aking tiyan. Iba't ibang paraan ang ginawa niya para mahikayat siya. Nang hindi na siya makasurvive sa King Cheng, tumakas siya papuntang imperial na lungsod para magpakasasa. Ngayon, lalo na sa piyesta ng malaking dalaga ng pamilya Zhu, na siya ang bida. Kailangan ninyong bantayan ang inyong mga asawa upang hindi sila maagaw niya. Ang ganitong tao ay karapat-dapat bang pumunta sa piyesta ng malaking dalaga ng Zhu? Magsimula ka nang umalis dito. Huwag mong gawing marumi ito. Wenwen, bawasan mo ang pagsasalita. Ace, hindi ka pa ba nakaka-move on sa kanya? Zujin, narinig mo ba? Lahat ay nagsasabi na umalis ka na. Sigurado kayong gusto niyo akong paalisin. Kung hindi, ano pa? Ginoong Zhou. Pinakainis ka na klase ng babae. Pagdating niya, siguradong magagalit ka. Parang naririnig ko na alam mo ng maigi kung ano ang mga gusto ni Ginoong Zhou. Natural lang. Ako at si Miss Zhou ay magkasama sa kwarto. Talaga ba? Bakit hindi ko maalala? Nakasama kita sa kwarto. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba na ikaw ang anak na babae ni Zhou? Tama ka. Ako ang tunay na anak na babae ng pamilya Zhou. Ang handaan na ito ay inihanda para sa akin. Grabe, ang lakas ng aura niya. Hindi kaya siya talaga ang anak na babae ng pamilya. Ang anak na babae ng pamilya ay umalis sa kabisera 2 taon na ang nakalipas. Noon, nakikita ko lang siya mula sa malayo. Nakita na ang panganay ng pamilyang Zhou. Hindi ako makasiguro. Malamang nga. Kung hindi, sino ang magtatangkang magpanggap na panganay ng pamilyang Zhou? Wenwen. Baka naman, talagang panganay ng pamilyang Zhou siya. Imposible na siya ay isang gold digger. Kung talagang anak ng pamilya Zhou siya, bakit siya pupunta sa maliit na lugar tulad ng King Cheng para akitin ang aking fiancé? Tama nga, may katwiran nga. Zujin o Zujin. Hindi mo ba akalain na dahil sa apelyido mong Zhou, ay talagang may tuturing mong sarili mo na prinsesa ng pamilyang Zhou? Napakatanga. Zujin, mangahas ka pang magsinungaling ng ganito. Talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Hindi ko pa nakikita ang katulad mo. At ikaw pa ang pinuno ng 4 na pamilya. Huwag kang mangarap. Hindi mo pa nakita. Dahil wala kang karapatan. Ikaw, Zujin, pinapayuhan kita. Mas mabuti pang umalis ka na ngayon. Lumayas kayo dito. Kung hindi, darating ang security mamaya. Mawawalan kayo ng mukha. Tama. Bakit hindi pa kumilos ang security? Para paalisin ang mga tao. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Matapang kang paalisin ang anak na babae ng Zhou. Ah,
Ito, bingi ba kayo? Matapang kayong paalisin ang anak na babae ng zoo. Gusto niyo bang mag-away? Gusto niyo bang makipag-away kailan? Gusto niyo bang mag-away? Paano pwedeng mangyari to? Bakit ka natakot? Hindi ba't kanina ang yabang-yabang mo? Sila pa ang pinaalis, di ba? Tita Yu, baka nagkamali ka yata. Paano naman siya magiging aling-aling ng pamilya Zhu? Noon, magkaklase kami. Siya ang kilalang cute sa aming paaralan. Tungkol kay Reggie. Zhu Jin, ikaw na mismo ang magsabi. Sa paaralan, hindi ba't araw-araw, ako ang pinapadalhan mo ng almusal. Alam na ng buong paaralan ito. Mukhang hindi tama si Yujay. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Tinitingnan niyo ba akong tinatanong? Yujay, paano kami makaka-question sa'yo? Kung siya ang anak na babae ng Zhu family, paano niya mapapayag kapag ang ibang tao ay cute? Pumupunta pa sa paghabol ng ibang tao na kasintahan. Tama rin naman. Anong katayuan ng pamilya Zhu? Si Qiangi. Zhu, bakit kailangang magpakasakit? Kung talagang anak ng pamilya Zhu, anong klaseng lalaki? Hindi ito basta-basta makukuha. Talagang may duda sa pagkakakilanlan. Dahil sa kanyang matibay na paniniwala, na ako ay isang peking. Hayaan na lang siyang maniwala sa ganoon. Ayaw ko ring malaman ng lahat, na ako ay dahil sa isang pustahan. Naging maliit na mahal sa loob ng 2 taon. Kung malaman iyon ng matanda, tapos na ako. Sige, susunod ako sa'yo. Kapatid na Yu, baka nadaya ka niya. Nadaya ka ba niya? Yung itsura niya na ganito, ang pangit pang tingnan. Nangangahas ka pang manira sa pamilya Zhu, Ganjin. Bakit mo ako sinaktan, Ate Yu? Siya ang nandaraya. Hindi kita gusto. Dahil sa pagtingin mo na parang aso lang ang tao. Pinoprotektahan ko si Zujin. Kung magbubukas ka pa ng bibig, umalis ka sa emperador na lungsod. Sinasabi. Ngayon, ang 3 tao, ay hindi ba para sa kaarawan ni Gen? Zhu, hindi ba? Sigurado, na may mga regalo kayong inihanda. Siyempre, may mga regalo kaming inihanda. At ikaw, Yanji. Su, muling ipagyabang na alam niya ng sobra-sobra. Si Miss Zhao, o kaya ang kanyang kasambahay. Siguradong ang regalong inihanda niya, ay tiyak na ayon sa gusto niya. Talagang kakaiba. Siyempre naman, kaya kunin mo na at ipakita. Tingnan natin ng maigi. Ipapakita ko sa inyo, gaano kalalim ang iyong pag-ibig. Ito ang aming pamilya, Su. Ang aming minanang jade bracelet. Napakagandang kalidad ng bato. Makikita ang tunay na damdamin dito. Ngunit tungkol sa kulay nito. Hindi dalhin ng mga tauhan sa zoo ang ganito. Sige na. Mas mahalaga ang puso. Siguradong magiging masaya si Miss Zhu. Lubos siyang matutuwa. Ikaw na hangal. Paano mo maunawaan ang ganitong magandang bagay? Binilhan ka niya nito. Ito ang atin. Sa mall na pagmamayari ng Wang family. Ang pinakamataas na gold card. Na nagkakahalaga ng milyon. Matagal ko nang nais ibigay kay Miss Zhao. Liang Zi. Sa'yo naman, Zhu Xiaojie. Hindi ka naman walang handa na regalo sa kaarawan. Sumama ka sa imbitasyon nila na nakalusot dito, di ba? Zhu Jin, anong kalokohan ang sinasabi mo? At saka, ako. Bakit ko kailangang magulat sa'yo? Sagot ni Liang Zi sa tanong ni Zhu Jin. Nasaan ang regalo mo? Kung magagamit ko ito, para makipag-ugnayan kay Zhu family. Hindi naman ito malaking gastos. Ito ay isang Patek Philippe. Limited edition. Para kay Miss Zhao, espesyal na ginawa. Dahil sa 3 tao ay maingat na naghanda ng regalo. Huwag nang mag-atubiling. Tanggapin ito para sa... Ayan, Gi. Zhao. Dahil sa 3 tao ay talagang nagbigay ng kanilang puso. Tiyak na si Yanji. Zhao. Ay labis na masaya. Anong ginagawa mo? Hinihinto mo ako. Inutusan ni Miss Zhao. Tanggapin ang regalo, pero hindi na kailangang pumasok pa. Hey! Ikaw na maliit na cute, humihinto ka pa rin sa akin. Umalis ka na. Tingnan mong mabuti. Ako ay anak ng pamilya Wang. Umalis? Sino ang may lakas na humadlang sa akin? Umalis? Lumabas? Umalis? Ayos ka, Zujin. Hindi ko alam kung ano ang sinabi mo kay Ate Yu. Na nagdulot ng gulo, na nagresulta sa pagpapaalis sa atin. Sana ay hindi ikaw. Kung hindi dahil sa iyong mga walang kapararakan. Na nakagalit kay Tang Yu, hindi ko sana mawawala ang Patek Philippe na iyon. Liang Zi, naglakas loob kang saktan ako. Sobra na, kasalanan niyong dalawa ito. Kailangan niyo talagang magyabang.
Dahil dito, nawala ang aking dangal. Paano na ako? Makikisama sa industriya. Ngayon, ang pinagdaraanan ko ay dahil sa iyo. Bawat saglit ng kahihiyan. Balang araw, tiyak na pagbabayaran mo ito. Ng 100 beses. Maligayang kaarawan, Ate Jean. Ito ang simbolo ng aking grupo. Sa hinaharap sa imperial na lungsod, ipakita mo ang simbolong ito. Ano man ang mangyari sa iyo, makikinig ang mga kapatid ko sa iyo. Pangangalagaan ka nila. At ako rin. Nandito ka rin. Pinsan, ito ang regalo ko. Ito ay espesyal na in-order ng tatay ko. Mula sa orihinal na pabrika sa Italia. Na ipinadala ng tao. Pinakabagong modelo ng motor. Maraming salamat sa inyo. Bawat isa ay napaka-espesyal. Gustong-gusto ko talaga. Lahat tayo ay nagbigay ng regalo. Noong nakaraang birthday ni Ijin, si Guzhao. Lagi siyang unang dumadalo. At lagi niyang inaayos ang lahat ng maaga. Bakit ngayon? Wala man lang tayong makita. Ate Yu, huwag ka munang mag-alala. Kuya Guzhao, para sa kaarawan ng pinsan, talagang nag-effort. Naghanda siya ng malaking sorpresa. Sa tingin ko, dapat siya, na nag-ipon ng malaking galit. O gusto kong makita kung ano ang ibinigay sa iyo ng Ginoong Gyu, na paborito mula sa auction. Sujin. Maligayang kaarawan. Ginoo, bakit ka pa ngayon lang nakarating? Hindi ba? Matagal mo nang pinaghandaan ito. Pero isang cake lang pala ito. Ate Yu, hindi mo alam ang cake na ito. Pero ito ay gawa ni Kuya Guzhao mismo. Mula sa pagluluto hanggang sa pagde-decorate. Walang ibang gumamit ng kamay ng iba. Sabi ko, Kuya Zhao, ikaw na isang tao na walang kahit kusina, na nakapasok na, ay meron pang ganitong galing. Siya pa mismo ang gumawa ng cake para sa akin. Bilis, buksan mo na, buksan mo na. Ginoo Gyu. Ang ganda ng diamante na ito, sobra pa sa inaasahan. Ito, sa auction sa Geneva, yung legendary na pink diamond, ay nakuha mo talaga. Maligayang kaarawan, Jijin. Maligayang kaarawan. Ngayon, bakit naisipan mong gumawa ng cake para sa akin? Wala kang kulang. Pag-iisip ko, mas gusto ko pa rin. Yung gawa ko mismo, may sincerity. Guzhao, paano mo pinili? Pareho kayo ng style niya. Walang panlasa, ang sama ng luck mo. Maligayang kaarawan. Kami si Azi. Kailangan ko lang ang cake na binili ko. Sapat na yun. Yung binili mo, itabi mo na lang para sa aso. Salamat sa iyong maingat na regalo. Gusto ko ito. Ang tunay mong puso na niloko. Muling itataas ko para sa iyo. Ang cake ay mukhang masarap. Hindi na ako makapaghintay. Bubuksan ko na ito para kainin. Hindi ka ba nagsabi na gusto mong mag-diet? Meron. Meron ba? Meron. Ako ang makakapagsaksi. Ay naku. Hindi na maaga. Inutusan ng pinsan ko si Kuya Zhao na ihatid ako pa uwi. Una na ako Paalam. Mukhang maganda. Ito ang paborito kong cake. Ngayon. Salamat. Ang cake na ginawa mo ay puno ng puso. Nakakuha ako ng papuri mula kay Miss Yu. Mukhang ayos pa rin ang aking galing. Nga pala. Nagustuhan mo ba ang regalo? Nagustuhan ko. Bawat taon ay binibigyan mo ako ng regalo sa kaarawan. Hindi ka kailanman nagpa-disappoint sa akin. Siyempre, nakipaglaban ako sa iyo ng higit sa 10 taon. Kilala ko na ang iyong mga gusto. Hindi ko pa rin matukoy ang iyong mga hilig. Si Guzhao ang naghatid sa iyo pa uwi. Magandang araw, Tito Zhu. Uy, tingnan mo si Guzhao, napaka-astig. Napaka-mature at napaka-maalaga. Ikaw nga, makipag-ugnayan ka kay Guzhao ng mas madalas. Tatay, alam mo naman, kami ang tatlong magkakaaway. May isang kasabihan na ganito. Simula pagkabata ay laging nagkakasalungatan. Yung isang tao ay gustong gamitin ang ganitong paraan. Nakakuha ng iyong atensyon, Sige na. Pumasok ka na at magpahinga. Mag-ingat ka pa uwi. At Juan. Sabi ng pinsan ko, may libro ka dito na sobrang gusto niya. Nakalimitadong edisyon na libro ng mga larawan. Hayaan mong kunin ko ito sa daan. Sige, hahanapin ko. Alaynan. Naalala ko na. Zumo, maupo ka muna.
Naihiram ko na ito sa iba dati. Pupunta lang ako para kunin ito. Ayos. Apelyido ay Zhou. Balenciaga na koleksyon ng runway sa season na ito. Tiffany na antigong serye ng kwintas. Pati ang hairpin ay limitadong edisyon ng Van Cleef & Arpels. Ang kabuang karangyaan nito. Siya na ba ang panganay na anak ng pamilyang Zhou? Panganay na anak ng pamilya Zhou. Hello, ako si Su Wenwen. Oh, ikaw ay... Diyos ko, Sinta, ang ganda naman ng balat mo. Parang itlog na walang balat. Anong mga produktong pampaganda ang ginagamit mo? Itong pampaganda ay binili sa akin ng pinsan ko. Siya ang bumili nito para sa akin. Mag-picture tayo ng sabay. CJ. Yes, the way, may alumni reunion sa weekend. Maaari kitang imbitahan. Pwede ka bang sumama? Maraming tao ang gustong makilala ka. Kailangan kong tanungin ang pinsan ko. CJ. Kapatid na Juan. Nakita na, ibibigay ko sa'yo. Sige, aalis na muna ako. Paalam. Ay, si Izzy, estudyante natin. Si Sula. Lahat tayo mag-aaral, di ba? Paalam. Kailangan bumalik ka ulit next time. Mahal kita. Si Jai Huan Jai. Siya ang alamat na. Siya ba ang panganay ng pamilyang Zhou? Ginoong Zhou. Zujin. Sabi ko na nga ba, ang itsura mo ay parang mahirap. Paano ka magiging panganay? Akala ko ay nagpapanggap ka lang. Nandito ka para manloko, di ba? Hintayin mo at makikita mo. Panoorin mo kung paano kita ilalantad. Wenwen, sigurado ka bang darating ang prinsesa ng pamilyang Zhou? Talaga bang dadalo siya sa reunion? Tingnan mo, ito ang tunay na prinsesa ng pamilyang Zhou. Yung si Zujin, ang probinsyang yun. Anong klaseng tao yun? Ang anak ng pamilya Zhou. Para kaming matagal nang magkakilala. Inimbitahan pa nga niya ako. Sa bahay niya sa villa para mag-inuman ng tsaa. Talaga kayong close. Sige, punta tayo sa dito. Maaari na bang umasa sa pamilyang Zhou? Siyempre. Ngayon, ako at si Miss Zhai ay parang magkapatid. Sa aming paaralan, kailan dumating ang ganitong maganda at may magandang asal na babae? Siyempre, siya ang malaking dalaga ng pamilya Zhou. Dahil sa akin siya dumating. Hindi niyo alam, mahirap siyang imbitahin sa ibang pagkakataon. Sa tingin ko, yung nasa tabi, mas malakas ang aura ng batang babae na iyon. Momo, finally nandito ka na. Sinabi ko sa kanila na darating ka. Hindi pa rin sila naniniwala. Itong kaklase. Hindi naman tayo ganoon kakilala, di ba? Hindi mo na kailangang maging sobrang masigasig. Momo, anong pinagsasabi mo? Zujin, bakit nandito ka rin? Anong ginagawa mo dito? Kahapon, sumama ka kay Ate Tangyu. Sa kanyang pagtitipon. Ngayon naman, nakisawsaw ka kay Momo. Sa klase niya. Talagang hindi ka sumusuko, ano? Mukhang kamakailan si Student Su. Ay sobrang relaxed, at palaging nakatutok sa mga lakad ko. Anong pakitang tao? Ako pa ang nagsabi, na imbitahan ang pinsan ko, para samahan ako. Matagal nang hindi nakauwi sa kabisera. Dinala ko siya dito, para makilala ang mga kaklase ko. Siya ang pinsan mong babae. Anong pinsan? Yung dati niyang hitsura, parang pulubi. Sagad na ang ugnayan, malayo na. Dumarayo lang para kumain at uminom. Momo, alam mo ba? Ginagamit niya ang pangalan mo, bilang anak na babae ng pamilya Zhou. Sa labas, sirain mo ang iyong reputasyon. Ano bang sinasabi mo? Siya ay mula sa pamilyang Zhou, kapatid na babae. Dahil gusto ni Ginoong Su na manghula. Hayaan na lang siyang magpatuloy sa paghula. Minsan, ang mga hindi maipaliwanag na hula ay mas kawili-wili kaysa sa katotohanan. Hindi ba? Ikaw, anong ibig mong sabihin? Wala namang ibig sabihin. Sinasabi ko lang na cute kang tanga. Zujin, huwag mong akalaing na dahil nakasama mo si Momo, ay pwede ka nang magpanggap na anak ng pamilya Zhou. Alam naman ng lahat, na galing ka sa probinsya. Isang simpleng tao lang. Nalaman na pala na ikaw ay impostor. Si Miss Rin, sobrang bait niya talaga. Kaya niyang tiisin lahat ito. Kapatid na babae, paano nila masasabing ganito tungkol sa'yo? AZ, umupo ka. Ipakita mo na ang tunay mong pagkatao. Tingnan natin kung paano pa rin nila sasabihin iyon. Huwag mo nang ibunyag. Since gusto ni Su ang mag-arte, sasamahan mo na lang siya. Come on. Momo, ito ay isang Michelin 3-star na chef na espesyal na ginawa para sa kanya. May ilang tao, hindi makakain kailanman sa buhay. Tita, kain ka na. Si Momo, ganito ang tao. Bakit siya karapat-dapat kumain ng ganitong magandang bagay? Anong sinasabi mong kalokohan? Kung hindi karapat-dapat ang pinsan ko na kumain, lahat ng narito ay hindi karapat-dapat kumain.
Ginoong Zhou, ako ay mula sa katabing klase. Kaklase, Layang Z. Pinsan, gusto mo bang subukan? Itong maliit na cake. Kakatapos ko lang mula sa Qingchen, na lumipat sa Beijing. Itong kaklase, hindi mo ba napansin, na nandyan ka lang, nakaharang ba ako sa liwanag ko? Anong tinatawanan mo? Hindi ka ba rin gumagawa ng ganyan para makuha ang atensyon ni Miss Zhu? Sige na, basta't lahat tayo. Nakaupo lang, nakaka-bored. Mas gusto nating maglaro ng isang laro. Sa mga makakakuha ng G-card, tanong. Isang tanong. O kaya naman, tapusin ang isang itinalagang gawain. So Jin, ganyang kasimple na laro. Hindi ka naman matatakot maglaro, di ba? Sasamahan kita. Sasamahan din kita. Guzao. Bakit ka nandito? Nasa malapit lang ako. Nakita ko na masaya, kaya pumasok ako. Bakit nandyan ka sa lahat ng dako? Kung sa tingin nila'y ay nakakaabala, mas mabuting umupo ka sa malayo. Guzao, umupo ka sa tabi ni Sujin. Bakit? Umupo ka rito sa tabi ko. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung ngayon, maging katulong ko ka. Sang-ayon ako, na maging boyfriend kita. Kilalang kilala ba kita? Ikaw. Huwag kang magsisi. Pinsan, sinasabi mo bang may problema? Sa isip niya. Paano niya maisip na magugustuhan siya ni Kuya Guzao? Talagang mahirap intindihin. Sige na. Magsimula na ang laro. Ngayon, pakipakita ang mga baraha sa inyong mga kamay. Sujin, noong nakaraan, pinahiya mo ako. Ngayon, gusto kong maranasan mo ang pakiramdam ng magpakita ng kahihiyan sa harap ng marami. Sobrang swerte ko talaga. Nakuha ko ang ghost card. Kaya gusto mong piliin ang totoo o saktan. O ang malaking adventure. Malaking adventure. Pasensya na talaga. Ako ay isang tataki. Kaya't pakiusap. Halikan mo ang gwapong ito. Magandang babae. Halika na, halika na. Tinitiyak kong hindi ako gagalaw. Su Wenwen, huwag kang masyadong lumabis. Ay naku, Momo, ang mga patakaran ng laro ay ganito lang. Kahit napinsan mo siya, hindi mo dapat siya masyadong ipagtanggol. Tama nga, tumaya ka, tanggapin mo ang pagkatalo. Huwag na lang maglaro kung hindi kaya. Ang ganda-ganda ng babae na ito. Sayang naman kung hugutin mo siya. Kung hindi man lang sana ako hugutin ni Zujin. Mas malinis pa ako ng 10 beses sa kanya. Anong nangyari, Zujin? Nagdalawang isip na ako. O baka naman ayaw mo lang sa kaklase. Nagmamalaki sa mga ordinaryong tao. CJ, walang problema kahit hindi magkasama. Kaya't dapat kang humingi ng tawad sa akin sa harap ng lahat. Magsagawa ng bow at humingi ng tawad. Aminin mong ikaw ay isang peking tao. Sino ang nagsabing magbabago ako ng isip? Ginagawa ang masama bilang biro. Sa tingin mo, nakakatuwa. Kung hindi ka patitigil, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na kahihiyan. Wenwen, dapat ay may hangganan. Zujin, yung nangyari ngayon, kailangan mo lang ngayon humingi ng paumanhin kay Wenwen at tapos na ang usapang ito. Ace, nakalimutan mo na ba kung paano siya noon? Nang pakitunguhan ka, noon siyang ganito, isa lang akong nagmamadali sa'yo. Isang mapagpakumbabang cute lang. At ikaw, Guzhao. Hindi ka naman, kundi isang backup lang sa paligid ko. Bakit ka naman magsasalita para sa kanya? Akala mo ba mahalaga ka sa akin? Sino ang tutulungan ko? Hindi pa panahon para sa iyo. Paano mo naisip? Halika, tutulungan ko kayo. I-record ang sandaling ito. Nakatitig ang lahat sa atin. Kunin niyo rin ang mga cellphone niyo para makapag-picture. Walang anuman. Magaling naman ako sa pagkuha ng litrato. Nabaliw ka na ba? Ikaw naman talaga ang talo. Talaga ba? Nagsinungaling ka. Ako. Ikaw ang nag-aakusa sa akin. Naglalaro ka lang at nanggagaya. Talagang nakakahiya. Su Wenwen, sa pagkakataong ito, magiging aral ito sa iyo. Sa susunod na ganito, hindi na kita palalampasin. Guzhao, Momo, tayo na.
Zujin, hindi pa tapos ang usapan natin. Zujin, tumigil ka. Ikaw ba ay dahil sa nangyari kay Wenwen kahapon sa club? Nagalit pa rin ba siya sa akin? Bakit naman ako magagalit? Sinasabi pa na hindi siya galit. Kagabi sa club, hindi ba't ako na ang nagsasalita para sa'yo? At saka, para sa'yo, nagpunta ako mula Qingshen patungong Beijing. Ano pa ang gusto mong mangyari? Liang Zi, alam mo sa puso mo, ginagawa mo ito para sa sarili mo, hindi para sa akin. Huwag mong gawing pagsasakripisyo ang iyong sariling pagpili. Huwag mo rin gamitin ang ganitong paraan para ay moral na pilitin ako. Zujin, nagbago ka. Dati hindi ka. Ganyan sa akin. Noon, ano man ang gawin ko, hindi ka kailanman tumatanggi. Zujin, naaalala mo ba? Noong araw na namatay ang lolo ko, alam mong sobrang nagmamalasakit ka sa akin. Mukhang malapit nang bumagsak ang pamilya Liang. Sino ang nagsabing hindi? Yung anak ni Ginoong Liang ay isang tamad. Paano naman? Siya makakapagpatakbo ng kumpanya. Ngayon, kailangan na lang umasa sa apo niya. Isang batang walang karanasan. Ano pa ang aasahan? Salamat sa dalawang tiyuhin sa paghatid kay Lolo sa kanyang huling paglalakbay. Si Yao Liang, magpakatatag ka. Ano ang gagawin ko, Lolo? Zujin. Ngayon, ikaw. Maaari bang pumunta ka rito? CJ, nasaan ka ngayon? Abala ako buong araw. Siguradong gutom ka na. Kumain ka na habang mainit pa. Hindi mo ba ako sinisisi na tinawag kita sa gitna ng taglamig para dalhin ka rito? Dito ay ilang kilometro mula sa paaralan. Nasa telepono ako. Narinig ko na hindi maganda ang boses mo. Medyo nag-aalala ako. Yung, maging matatag ka. Sabi nila, tapos na ang layang pamilya. Sinasabi kong hindi ko kaya. Ngayon wala na si Lolo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Magiging maayos din ito. Nasa langit si Lolo. Siyempre, nais niyang makayanan mo ito. Ang mga alaala ay naaalala ko pa rin. Sabi mo, tinutokso mo ako. Gusto mo ako. Dahil sa pustahan. Ngunit ang mga pag-aalala ay hindi maaring peke. Kaya't unti-unti akong naging mabait sa iyo. Aaminin ko, noong mga panahong iyon, ang pag-aalala ko sa iyo ay talagang totoo. Pero iyon ay para lang sa mga kaibigan. Pagkakaawa lang. Totoo, naging mabuti ka sa akin ng ilang araw. Pero nawala na ang bago. Mas nakakaakit ang makulay na mundo sa labas, hindi ba? Mas nakakaakit nga ba? Bakit hindi ka magalit? Nang lumalapit ako sa babae, bakit hindi mo ako pinapansin? Sobrang sumusunod ka. Nagmumukha ako. Hindi mahalaga. Kaya. Sinadya kong ipabukas kay Susu. Gusto ko lang makita. Kung talagang mahalaga ako sa'yo. Liang Zi. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan. Hindi ako nagsasalita dahil mula simula hanggang dulo, hindi kita kailanman nagustuhan. Zujin, huwag siyang hawakan. Anong uri ng tao ka? Mangalaga sa ating mga bagay. Dahil sa akin at kay Zujin. Mula pagkabata hanggang lumaki. Dahil sa mga bagay ni Zujin. Mula ngayon, lahat ay tungkol sa akin. Liang Zi, sasabihin ko sa iyo ulit. Hindi kita kailanman nagustuhan. Tumingin ka sa iyong pagiging makasarili. Pagkatapos ng tunay na mukha, wala nang posibilidad sa atin. Hoy! Anak, malapit nang bumagsak ang kumpanya sa bahay. Lahat ng kasosyo ay nag-withdraw ng pondo. Nasa Beijing ka. May nahanap ka bang paraan? Papa, kaka-arrive ko lang sa imperyo. Hindi ko pa masyadong kabisado ang paligid. Wala pa akong koneksyon. Sabi nila sa Imperial University, maraming makapangyarihang tao. Anak, magsikap ka rin. Kung makakamit mo lang anong mayamang pamilya ang nag-aasawa para sa kapakinabangan? Maaalis na ang krisis ng ating pamilya. Maaalis na ang krisis ng ating pamilya. Naiintindihan ko. Si Zujin, ikaw ang bulag. Iwanan mo ako. Hindi ka pipili sa binatang mula sa pamilyang layang ng Qingshen. Pipiliin mo si Guzhou na iyon. Hintayin mong maabot ko ang tagumpay.
Palakihin ang pamilya Liang. Sa oras na iyon, malalaman mo. Ang pagbitaw sa akin ay ang pinakamalaking pagkakamali mo sa buhay. Katatapos lang marinig, si Liangzi nabanggitin ang mga nakaraan. Yung pustahan, talaga bang hindi ka nagkaroon ng damdamin? Sabi mo nga, ito ay pustahan. Hindi ba? Dahil mula sa simula, peke ito. Paano magkakaroon ng tunay na damdamin? Bakit bigla kang nagtatanong ng ganyan? Noong niligawan mo si Su Wenwen, talagang nahulog ka sa kanya. Siyempre, hindi. Palagi ako umiwas sa kanya. Noong una, pumayag akong makipag-ayos sa iyo. Para sa pustahan na ito, dahil gusto kong samahan ka. Gawin ang lahat ng gusto mong gawin. Tama, Yijin. May libreng oras ka ba ngayong weekend? Malapit sa paaralan. May bagong bukas na kainan. Gusto mong subukan? Sige, gusto ko. Yung itsura mo ngayon, medyo naaalala ako. Noong bata pa ako. Bata pa ako. Ngayon, maglalaro tayo ng hilahin ang maliit na bituin. Sino ang makakabuhat nito ng walang pagkakamali? Ang kahon ng puzzle na ito ay magiging gantimpala sa kanya. Wow! Ito ay isang mahiwagang bahay. Limitadong edisyon ng puzzle. Sa pagkakataong ito, tiyak na mananalo ako sa iyo. Gusto mo talaga? Matagal na akong humihingi kay mama. Hindi pa rin niya ako binilhan. Maganda ang ipinakita ni Jingjing ngayon. Walang mali. Ibibigay ko na ang puzzle sa'yo. Ang galing. Panalo na ako sa'yo. Nakakatuwang isipin. Noong bata ka, ang galing mo sa piano. Bakit ka natalo sa akin? Masama ang pakiramdam ko noon. Ganun ba? Subukan mo ito. Masarap. Dahil mas mahalaga kaysa manalo sa laban. Mas gusto kong makita kang masaya. Mula pagkabata hanggang ngayon. Palagi na itong ganito. Kapatid. Ngayon, sa apat na pangunahing pamilya ng imperyo. Si Qiangi, Qin, ngayon ay hindi na ako pinapansin. Maaari mo bang sabihin ng maganda tungkol sa akin? Nakatulong na ako sa lahat ng makakaya ko. Bakit hindi mo muna ipagpaliban ang bagay na ito? Maghanda ka ng mabuti para sa kompetisyon. Kung mananalo ka, baka makapagbigay ka ng magandang impresyon sa kanya. Tama nga. Magandang ideya ito. Talagang magandang paraan ito. Sa tamang panahon, mapapakita ko sa buong paaralan ang aking tunay na lakas. Sa tamang panahon, sabihin ni Qinlu, mapapansin din niya ako at magugulat. Napakagandang pagkakataon para magpasikat. Huwag palalampasin. Si Guozhao na estudyante. Hindi basta-basta. Huwag na siyang pansinin. Sa school natin, si Su Wenwen ang maliit na mahal. Palagi siyang sumusunod kay Su Wenwen. Sa likod niya, walang gaanong kakayahan. Ano pang inaantay ni Qizi? Magmadali at mag-practice na kayo. Mukhang si Liangzi, hindi pa alam na si Guozhao ay anak ng pamilya Gu. Sige na, isa sa kanila ay sobra ang tiwala sa sarili. Ang isa naman ay hindi alam ang pinapasok. Sa gulo na ito, mas okay na ako, wag na akong makisali. Kayo na bahala dyan. May iba pa akong gagawin. Uwi na ako. Paalam, Wang Yu. Anong nangyari sa kanya ngayon? Kakaibang magsalita. Sige na, wag na natin siyang pansinin, Aze. Tulad natin, na mula pagkabata ay nag-aaral ng calligraphy at pagpipinta. Pagdating ng panahon, ako ang magpipinta. Ikaw naman ang magsusulat ng mga salita. Siguradong mananalo tayo. Hindi na kailangan pang sabihin. Para labanan sina Zujin at Guozhao. Kailangan ko lang bahagyang makialam. Para tuluyang silang talunin. Mag-practice na tayo. Para malaman nila kung ano ang tunay na lakas. Sa laban na ito, mas gusto mong gamitin anong paraan ng pagpapakita. Mas pinapaboran ko ang pagsasama ng tradisyon at sining. Sang-ayon din ako dyan. Ikaw ang magpipinta. Ako ang magsusulat. Paano? Paano mo nalaman na gusto kong magpinta? Sige, kukuha ako ng papel at lapis. Subukan muna natin. Lahat ng ito ay mga larawan ko. Ito ay hindi tayo noong bata tayo. Mas mataas pa kaysa sa mga marka sa huling pagsusulit. Nakuha niya ang 79. Nakuha ko ang 78.
At ipinagmamalaki pa, na ipinagyayabang ito sa akin ng matagal. Ito ang unang pagkakataon kong umawit sa kingship. Nandyan ka pa talaga. Nandyan ka rin. Ginoong Gyu, paki-explain nga sa akin. Bakit? Lahat ng mga larawan mo ay mga larawan ko. Gusto mo ako? Sana ay gusto kita. Matagal na itong nagsimula. Noong panahong iyon, kailangan kong habulin si Liang Zi. Tinulungan mo akong mag-isip. Dahil alam ko na hindi mo talaga siya gusto. Makalipas ang panahon, matutuklasan mo rin. Sino ba ang karapat-dapat pahalagahan? At ako. Handang maghintay. Kaya, Yijin, huwag ka nang tumingin sa iba mula ngayon. Tumingin ka sa akin. Mabuti ba? Mabuti. Jin. Sa wakas, nandito ka na. Tatay. AZ. AZ, tingnan mo. Yung matandang lalaki. Siya yung nahuli ko. Noong nakaraan. Ang sama mo, Zujin. Ang tapang mo naman. Diretso mong dinadala ang sponsor. Sa paaralan. At nagmamayabang pa sa pintuan ng paaralan. Na magkasama kayo. Walang hiya talaga. Zujin. Hindi ko akalain na ganito ka. Zujin, maghintay ka. Sa pagkakataong ito, tiyak na. Pagsisisihan mo. Sige, papasok na ako. Maghahanda na para sa laban. Inaasahan ng tatay mo ang iyong performance. Aking mahal na anak na babae. Kahit na ang tatay ay isang miyembro ng lupo ng paaralan. Siya rin ay isa sa mga hurado sa kompetisyon na ito. Ngunit tiyak na magiging patas at makatarungan. Hindi siya magiging bias. Naiintindihan ko. Sige, papasok na ako. Bye-bye. Zujin, pahingi ng sandali, may gusto akong sabihin. Kung may sasabihin, sabihin mo na. Zujin, hindi nakakapagtaka na hindi mo ako sinagot dati. Kaya pala ang laki ng ambisyon mo. Ang maliit na kingship, hindi na sapat para sa'yo. Kaya tumakbo ka sa imperial na lungsod para umakyat sa mataas na sanga. Anong pinagsasabi mo? Huwag ka nang magpanggap. Sa pintuan ng paaralan, nakita ko na yung matandang lalaki. Ang lapit ng mga kilos nila. Sinasabi mo pang hindi ka pinapangalagaan. Zujin, talagang nakakainis ka. Liang Zi, huwag mong isipin na lahat ng tao ay katulad mo, na sumusunod sa makapangyarihan. Kung marumi ang puso mo, lahat ng bagay ay mukhang marumi. Hindi ako katulad mo. Gumagawa ako para sa pamilya. At ikaw, ay para lang sa pera. Palaging sinasabi na para sa pamilya. Ang tunay na karangalan ng pamilya ay dapat ipaglaban ng sarili. Hindi sa pagsakay sa balikat ng iba. Ikaw, susunod na, palakasin natin ang laban, ang kandidato numero 6. Su Wenwen, Liang Zi. Kasunod nito, ang kandidato numero 9 na si Zujin. Gu Zhao. Abangan natin ang resulta. Huwag na siyang kausapin. Ace, malapit na tayong pumasok. Sa kompetisyong ito, sigurado tayong magiging kampiyon. Ang mga katulad niya, na walang karapatan sa posisyon, ay hindi karapat-dapat na nandito. Mula sa laban na ito, ipapakita ko sa lahat na ikaw ay ganito, mga tao na umaangat sa maling paraan, hindi karapat-dapat. Na itulad sa akin. Sayang, wala kang kakayahan. Wala ka rin karapatang pag-usapan si Ijin. Bukod dito, ang laban ay tungkol sa tunay na kakayahan. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas marumi ang bibig. Kung gusto mong manalo sa amin, kailangan mong ipakita ang tunay mong galing. Ngunit sa tingin ko, wala ka namang masyadong kaya. Tunay na kakayahan. Tara na. Handa na ba kayo? Jin. Mula pagkabata, palaging magulo. Tatlong magkaibang panig na nagtutunggali. Ngayon, sa wakas, hindi na tayo magkalaban. Kundi, mga kasama sa landas na magkakasama. Siyempre.
Itong larawan, talagang nakakabigla. Ang mga linya, napakaganda naman. Estilo de tinta China, kombinado com caligrafa. Muito bom. Parisque o campio de Hojnoy. Com certeza Sir Ellis. Zujin, a Zujin. Vamos ver como o que vok vai me comparar. Agora, admita derrota. May oras pa. Kung hindi, mamaya, baka talo ka ng husto. Mawawalan ka ng mukha. Huwag magmadali. Ang magandang palabas ay nagsisimula pa lang. Ano? Siya ay isang mahirap na estudyanteng galing sa nayon. Paano siya nakapag-drawing ng ganito? Ang mga linya at kulay na ito. Hindi ito possible ah. Paano sila nagkakasundo ng ganito? Swerteng lalaki at magandang babae. Sobrang nakakamatay ang tingin mong iyan. Para kaming nilikhang magkasama. Ito ang tunay na pagkakatugma ng kaluluwa. Ang ganda-ganda talaga. Ito ang tunay na sining. Mas maganda pa kaysa sa kanina mong ginawa. Ang galing-galing. Pakiramdam ko, parang nanonood ng pambansang likhang sining. Si Zudong, ang iyong anak na babae, talagang napakahusay niya. Itong mahiwagang lapis. Sa isang guhit, lahat ay nagpapahayag ng lalim ng kulturang Tsino. Ito ang antas na dapat mayroon ang laban. At saka, ito ay para sa mga kabataan na dapat ipasa. Sobra naman ang papuri, Direktor. Ito ay pagsisikap ng mga bata na nagtutulungan. Mga ginoo at ginang, mga guro ng hurado, matapos ang masiglang labanan, kasama ang mga puntos ng hurado, at ang feedback mula sa audience. Ngayong gabi sa pambansang kompetisyon sa sining ng mga kolehiyo, ang kampiyon ng kompetisyon ay, sandali lang. Gusto kong i-report si Zujin. Gusto kong i-report si Zujin. Si Zujin, bilang isang estudyanteng galing sa nayon, bilang estudyante, hindi lang siya nag-aaral ng mabuti. Sa halip, umaasa sa yaman ng matandang lalaki. Sa pera ng matandang lalaki. Kaya nakapasok siya sa university sa dito. Yung ganitong tao, hindi ka dapat sumali sa paligsahan. Ikaw, hindi ko akalain na ganito pala. Mukhang matino yung kaklase na ito. Mahihirapan tayong sabihin. Walang matibay na ebidensya. Sinasalungat lang ito. Baka mayroong hindi pagkakaintindihan. May kinalaman ito sa aking reputasyon. Ako ang bahalang mag-ayos. CJ. Su Wenwen, inaasahan mo akong mag-imbento ng kasinungalingan laban sa iyo. Mayroon ka bang konkretong ebidensya? O sabihin mo, na dahil hindi ka makapanalo, nagiging desperado ka. Umaasa ka sa mga chismis para sirain ang pangalan ko. Hindi ko lang talaga gusto. Ang iyong mapagkunwaring mukha. Iyon lang. Isa kang mahinang estudyante mula sa probinsya. Walang pambili ng pintura. Siguradong, inaalagaan ka ng matandang lalaki. At saka, palagi kang nagkakaroon ng dalawang relasyon. Sa isang banda, nakikipagrelasyon ka sa matandang lalaki. Habang hinahabol, ang aking fiancé. Maaaring akong magpatotoo. Nakita ko mismo na nakikipaglapit ka sa isang matandang lalaki. Doon. Magkasama pa ang mga kamay ninyo. Hindi ito magiging normal na relasyon. Si Zudong talagang ikinalulungkot ko ito. Itong dalawang estudyante ay nagkamali tungkol sa relasyon mo sa iyong mahal. Agad kong aayusin ito. Hindi na kailangan. Naniniwala ako sa aking anak na babae. Kaya mong ayusin ang sarili mo. Huwag nang magbintang ng walang basehan. Puro salita lang. Kahit sino pwedeng magsabi niyan. Ang hinahanap ko ay yung may matibay na ebidensya na makakapagpatunay kung ikaw at si Liang Zi walang maipakitang ebidensya. Kayo naman ay sadyang nagkakalat ng kasinungalingan. Hihilingin ko na ang paaralan ang magharap sa inyo. At saka, diretso kong i-report sa mga otoridad para managot kayo sa batas. Ebidensya, di ba? Siyempre meron. Mga kaklase, mga guro, pakitingnan po ninyo. Ngayon, nakita na nating lahat, di ba? Yung larawan sa taas. Kaya nga ako ngayon sa labas. At dati pa, na naitala sa King Cheng, wala namang iba siyang ginawa, kundi umangat sa pamamagitan ng ganitong hindi tamang relasyon. Wala siyang karapatang pag-usapan ang anumang kakayahan. Tama ka dyan. Sinasabi mo ang totoo. Ikaw ay isang taong walang-wala. Kung hindi dahil sa matandang lalaki na iyon, hindi ka talaga makararating dito. Sa Universidad ng Imperyo, talagang kilala ang hitsura, ngunit hindi ang puso. Sayang naman ang talento na ito. Akala ko, nakuha lang yan sa mga pahirap na paraan.
Di ba si Tio Zhou yun? Tunay na ama ni Jinjin. Si Su Wen. Siguro ay bulag ka pa. Higit pa sa bulag. Walang utak. Akala mo lang na ito ang ebidensya na tinatawag ninyong totoo. Ito ang mga larawang ito. Nasa ganitong kalagayan na tayo. Hindi ka pa rin tatanggap. Nakita naman ng lahat, di ba? Ngayon, malinaw na ang ebidensya. Pero siya pa rin ang ganito ang mukha. Ayaw pa rin aminin. Bilang isang estudyante sa kasalukuyang panahon. Hindi lang siya ikinahihiya, kundi ikinararangal pa niya. Talagang walang hiya. Ikaw ang kahihiyan ng paaralang ito. Yung lalaking nasa larawan. Totoo, siya talaga. Pinakamamahal sa buong mundo. Pero hindi siya matandang lalaki. Kundi ang pinakamamahal ko. Para sa pera, kaya mo pang sabihin ang ganitong mga salitang labag sa iyong kalooban. Nasaan ang iyong dangal? Nasaan ang iyong kahihiyan? Ngayon, nais kong itanong sa inyo. Sa mga litrato lamang na ito, nais ninyong hatulan ako. Hindi ba kayo nagtatanong kung ano ang relasyon namin? Ano pa bang relasyon? Baka tatay mo. Tulad mo, isang estudyante, umaasa sa matandang lalaki. Kung siya ang tunay mong ama, alam mong napakasama ng iyong ugali. Nasisira ang reputasyon ng pamilya. Gaano ka kaya kalungkot? Sige, pag-usapan natin. Ang ganitong masamang ugali niya, na sumisira sa reputasyon ng paaralan. Hindi ba dapat siyang umalis? Sa Imperial University, mag-withdraw. Mag-withdraw. Tumahimik kayong lahat. Mag-withdraw. Ikaw, bumaba ka. Nakarinig ka ba? Inutusan ka ng punong guro na umalis. Kasama mo rin siya. Gu Zhao. Pinagtatakpan mo siya. Lumayas ka sa paaralan kasama siya. Su Wenwen. Ikaw ang tinutukoy ko. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Nagmumungkahi ka pa ng mga chismis. Naghihigpi pa ng mga kaklase. Anong klaseng asal ito? Punong guro. Nagkamali ka ba? Punong guro, kami ay isang kilalang paaralan sa loob ng isang siglo. Ang aming kultura ay simple at tapat. Sa ganitong paraan ng pagiging paborito, nasa isip mo ba ang katarungan? Hindi ka naman nabili ng matandang lalaki na iyon. Di ba? Walang hiya. Walang pinagkaiba. Basta na lang nagkakalat ng chismis. Ganyan ka talaga. Sa mga natutunan mo sa paaralan. Anyway, sabi nga, ngayon nandito rin ang mga board member. Bakit hindi natin? Hayaan ang board member na humusga. Ikaw ba hindi? Yung matandang lalaki na nag-aalaga kay Zujin. Huwag mo nang sabihin iyon. Gusto kong sabihin, kahit na sino pa ang Board of Trustees, hindi tama ang mag-alaga ng estudyanteng babae. Hey, tahimik. Kaibigan, hindi ko alam kung bakit nabuo ang ganitong malaking maling akala sa'yo. Ngunit ngayon, ako ay nangangatwiran ng seryoso. Zujin, ako si Zhao Gufu, na inaalagaan, na parang isang yaman, na anak na babae na higit sa 20 taon kong minahal. Ako rin, ang nag-iisang tagapagmana ng Zhu Group. Siyempre naman, panganay ng pamilyang Zhu. Siya ay isang mahirap na estudyante mula sa Qingshen. Paano siya magiging panganay ng pamilyang Zhu? Tama iyon. Ako ang tunay na anak na babae ng pamilyang Zhu. Ang salu-salo na ito ay inihanda para sa akin. Kaya pala totoo ang sinabi niya. Talagang siya ang panganay na anak na babae ng pamilyang Zhu. Ang aking anak na babae ay talagang nanirahan sa Qingshen ng 2 taon. Ngunit, hindi siya umaasa sa pamilya, kundi sa sarili niyang kita para sa tuition at pag-aaral. Isang napakahusay na estudyante. Ang naakusahan ninyo ng ganito. Ngayon, nais kong samantalahin ang pagkakataong ito upang sabihin sa inyong lahat, huwag kailanman, sa pamamagitan ng pinagmulan, magtakda ng pagkatao. Huwag basta maniwala sa chismis. Sumabay sa paninirang puri. Kayo ang magiging haligi ng kinabukasan. Matutong. Makilala ng tao. Hindi sa itsura. Tagapagsuri. Kailangan munang beripikahin bago makapagpatuloy ng tama. Na makalayo. Ayos. Kapatid na Zhu, pasensya na. Hindi ko dapat pinaniwalaan ang chismis kanina. Sumabay sa agos. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Humihingi rin ako ng tawad. Nangangako ako. Hindi na maulit ang paghusga sa iba ng basta-basta. Pasensya na, Zhu. Punong guro. Si Su Wenwen at si Liang Zi ay nagbintang sa akin. Nagdulot ng seryosong pinsala sa aking reputasyon. Nais kong sila, sa harap ng buong paaralan at mga guro, ay magpahayag ng taos pusong paghingi ng tawad sa akin. At saka, ang paaralan ay kailangang managot sa kanila. Gawin ang pinakapatas na hakbang. Tapos na lahat. Pasensya na, Zujin. Talagang hindi ko alam dati. Ikaw ang anak na babae ni Zhu. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin mo na ako. Lahat ng ito ay si Su Wenwen ang nagpasiklab sa akin. Ito ay mga litrato na kinuha niya. Ikaw ang nag-udyok sa akin na magsinungaling. Alam kong nagkamali ako, Zujin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon.
Sa oras ng pagkakamali, nais ko lang ang sariling kasiyahan. Ngayon, nais kong humingi ng tawad. Huli na, bilang isang adulto, dapat nilang panagutan ang kanilang mga salita at gawa. Si Su Wenwen at Liang Zi, nagdokumento ng kasinungalingan, nagsisinungaling at nagkakalat ng chismis. Ang kanilang mga gawain, malubhang lumalabag sa mga patakaran at regulasyon ng paaralan. Malubhang sitwasyon. Ngayon, inanunsyo ko ang pagtanggal kay Su Wenwen at Liang Zi mula sa kanilang mga record sa paaralan. Tapos na. Lahat tapos na. Gu Zhao. Matagal mo nang alam ang pagkakakilanlan ni Sujin. Kaya niya nagustuhan siya. Kaya siya nagbago ng damdamin, di ba? Ikaw ay nakatuon lang sa kanya. Kaligirang pamilya. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Hindi mo ba palaging tinatanggihan ang pinagmulan ni Gu Zhao? Karaniwan lang ba ang pamilya niya? Pero, siya ay malaki ang angkan sa group. Bilang anak na lalaki. Hindi. Ano? Isang dagdag na punto. Hindi ko kailanman nagustuhan ka. Ang gusto ko, mula simula hanggang wakas, si Sujin lamang. Sige na. Ang tagal na ng pag-aasikaso sa bagay na ito. Gutom na rin ako. Tara na. Boyfriend, kain tayo. Matagal ko nang na-reserve ang paborito mong restaurant. Tara na. Tara. Sujin.